everyone! Another pangkabuhayang recipe na naman po ang aking ibabahagi sa inyo. So, itong recipe na to is sinatawag na puto mirang or puto cake. So, ang kaibahan nito, instead of oven, niluluto natin siya sa steamer. So, for the ingredients, meron tayo ditong sifted cake flour, sliced cheese, sliced salted egg, milk powder, sugar, water, salt, baking powder, and vanilla. And for the meringue, meron din tayong egg white, sugar ulit, calamansi juice, or cream of tartar. For the dry ingredients, I'm going to add in now our sugar. This is the puto batter. Then, calumet baking powder. As you can see, the calumet is very white. Meron po kasing klase ng baking powder na dilaw. Ginagamit po yun sa tinapay. I think that is panadero baking powder. And then, our salt. Then, mix with a wire whisk. Ang dry ingredients dapat mahalo para pag binuhos nyo ang liquid ingredients, madaling ma-dissolve ang ating puto cake batter. Yung buo-buo, mabilis siyang maging fine or smooth yung texture. And next, I will set aside first our dry ingredients. Our liquid ingredients, i-dilute ko ang ating milk powder. Mas cheaper ang cost, mas maputi ang puto meringue or puto cake. A little bit of vanilla. If you have vanilla powder, much better. That is colorless, that is white. But vanilla, liquid vanilla is fine, konti lang naman, hindi siya makaka-apekto sa discoloration ng ating puto cake. I'm going to combine the liquid ingredients to dry ingredients. Okay, so smooth na yung ating mixture with our puto cake batter. And then I'm going to set aside para iwas no-fail or iwas palpak sa puto cake na hindi dapat na mga do's and don'ts na hindi na dapat nating gawin sa paggawa ng puto cake. So bago tayo mag-mix ng ating meringue, make sure ang molder naka-ready. Nagpapakulo na kayo ng tubig sa steamer. Ang gagamitin kong molder for this puto cake is ito. Pinakamalaking molder. This is medium or large. I think large. This is the large. And then, ang recommend ko is 2 ounce cupcake liner. Bibili yan sa mga baking supplies. Mura lang po siya. Pag 3 ounce po kasi, overlap na siya sa puto molder, ang pangit tingnan. So, ito dapat yung gagawin nyo. Nilalagyan ng, lagyan nyo muna ng cupcake liner. No need to grease oil sa ating molder kasi nga meron na tayong cupcake liner. Then, antayin ko lang kumulo yung aking steamer, saka ko i-mix yung ating meringue. Ang meringue naman natin, yung technique na ituturo ko, kaya niyang mag-antay ng around 1 hour na hindi siya sabay-sabay isasalang. But if you have a bigger steamer, na yung isang recipe kayang sa isang salangan, much better. Para ang ganda ng texture ng puto cake. But for this tip, kasi maliit yung gagamitin kong steamer, ituturo ko yung technique, yung proper mixing ng ating meringue para hindi agad mag-deflate. Always remember, this mixture is with meringue, may chance pa rin talagang ma-deflate pag nag-antay ng masyadong matagal yung ating mixture. Masisira siya. So, ang mangyayari, pag nag-overweight ang ating puto cake batter, sa tagal ng pag-aantay na hindi na isalang, magiging dense na po siya. Pound cake na ang labas, mabigat. Hindi siya light. So much better yung isang recipe natin sa video, maisalang sa isang recipe, mas okay yon. Pero may tuturo akong technique para medyo long-lasting yung puto cake batter nyo kung hindi kaya sa isang salangan. Kumukulo na yung aking tubig sa steamer. First, idadagdag ko na yung ating calamansi juice. Then, medium speed po muna tayo. Okay, so nag-start ng nagiging fine yung bubbles ng ating meringue. It's time to add our white sugar gradually. Okay, pwede ko na siyang i-high speed. Okay, let's check our meringue.
Okay, wala pa po. So, hindi pa siya steep peak. Ang gagawin ko dito, medyo i-overbeat ko yung meringue para stable yung puto cake batter natin. Okay, so ganito. Pag sa cake, ganito yung kailangan nating stage. Ganyan na stage, soft peak, nagbe-bend. Pero sa puto cake, medyo i-overbeat ko siya, tayong-tayo siya ng konti na lang yung buntot niya sa dulo. Okay? Okay, nakita nyo naman, super na nagpo-form siya into a ribbon. And look at it. Ganyan po dapat. Ka-stiff peak ang inyong meringue. Then, ready to fold na siya sa ating puto cake batter. Okay, kukuha muna ako ng konting meringue, then saka ako ifo-fold using our rubber spatula. Mas sanay po ako sa rubber spatula than the wire whisk. Mas malaki yung chances pag wire whisk ang pinang-fold nyo. Okay, para hindi mabigla yung meringue natin. And then, after that, okay na siya. Ilalagay ko na po lahat yung egg white. And then isang tip para maputi ang puto cake, depende rin sa sugar. Bili kayo sa supermarket, mapuputi yung white sugar nila kasi may tinatawag na egg wash. Isang factor din yon kapag nakabili kayo ng pangit na asukal, yung yellowish, it's not recommended. Nag-try na din po ako ng fresh milk, hindi rin po ganun kaputi ang puto cake. Ang effective po na na-try ko talaga is the milk powder na diluted sa tubig. Okay, pag wala na kayong nakitang strips or even na yung color ng ating puto cake batter, meaning you fold it very well. Ang ganda ng meringue natin, yung puto cake batter natin, very stable. Ito kasi pag palpak ang mixture nyo, nagtutubig, dumadapa ang puto cake batter nyo. Okay, start na tayong maglagay ng ating puto cake batter. So, konti-konti lang muna ang aking ilalagay kasi nga maglalagay tayo ng filling. Okay, magsasample po ako. So, for the calamansi card, check nyo lang po yung link. So, this is, maglagay kayo ng around half tablespoon. Aside from calamansi card, you can use asado filling or ube halaya jam. Kung meron kayong halaya or store-bought na halaya. Pero ito, very tested ko na yung recipe. Ang sarap po niya. Kasi especially, meringue yung ating puto cake. Bumagay po talaga yung ating filling dito, yung calamansi spread. Pupunuan ko ulit siya. Punong-puno dapat. Look at it, ganyan siya. Punong-puno para maumbok ang inyong puto cake. Maglalagay naman po ako ng cheese on top. So, sa paggawa ng puto cake, medyo mabilis ang galaw nyo, ha? Kasi unlike sa classic puto na harina na ginagawa natin kahit naglalaro ka lang, petiks lang, okay lang. Next, ang gagawin ko naman, top with salted egg. Hindi na ako maglalagay ng filling. So, diretso na siya. For the variation of your puto cake, okay, there you have it. Our salted egg on top. Then, ilalagay na natin siya sa steamer. Next. So, magdo-double layer ako. May strategy naman po yan. Paano siya maiwasan yung patak sa ilalim. Maglalagay tayo ng katsa para kayong patak sa ilalim maiwasan. Sakto yung ginawa ko. So, magsi-second batch po tayong salang.
Okay, let's go na sa ating sa steamer na kumukulo. Proceed na tayo doon. Observe nyo yung kulo, dapat medium heat lang, wag masyadong sobrang kulo. Pag malakas ang kulo ng tubig ng inyong steamer, ang mangyayari, babagsak pa din po ang inyong puto cake. Kaya maraming factor bakit nadi-deflate at hindi nagsasucess ang puto cake natin. Kasi una, sa mixing ng butter and then sa steam. I-check natin to after 20 minutes. Ito ng ating puto cake. So habang mainit, meron kayong cooling rack, unmold immediately para hindi siya ma-deflate. So that's why I'm always wearing gloves para protected din yung aking kamay. Hindi ko mararamdaman yung init. Tignan nyo, ang ulbok niya, tapos ang lambot. For the second batch, instead sa puto molder ko ilalagay, sa cake pan ko naman with wax paper sa ilalim, no need to grease your cake pan. Then ilalagay ko lang para may mga option. Pero kapag gusto nyo na mas malaki dito, yung isang recipe natin na naka-cake pan siya, na style, 12 by 4 na cake pan ang gagamitin nyo. Wait, ipapakita ko siya so that you have idea. Kasi for example, si client gusto niya ala cake. This one. Yung isang recipe, this is 12 by 4 na round pan. Since gusto ko lang maipakita na pwede rin pala sa cake pan siya i-steam, panindigan na natin. So, salted egg. So, hindi maganda yung nabili kong salted egg, hindi siya nagmamantika. Then, cheese on top. So, kapag cake pan, instead of 20 minutes, magkakaroon siya na difference sa puto molder. Magiging 25 minutes steaming. Medium heat lang din po siya, same. Yan. So, i-overload ko na yung toppings kaysa itapon ko siya. Steam ko na siya for 25 minutes at medium heat. Okay, ito na yung ating puto cake na nasa cake pan. Gagamit ako ng icing spatula. Then, paiikutin ko siyang ganyan. So, pag mainit, gamit kayo ng towel na malinis. Then, i-invert natin siya kaagad para hindi po siya ma-deflate. So, papakita ako ng sample. Ang light niya, para siyang cotton. Lighter. So, pag lighter ang puto cake nyo, hindi siya masyadong dense, meaning maganda yung pagkakagawa nyo. Ito, super gaan. Then, easy to peel. Hindi siya walang masyadong dumidikit sa ating cupcake liner. With the calamansi spread, pwede natin siya pang filling. Sarap po niya. So, you can use ube halaya, pork asado, or any filling you want na gusto nyong ipalaman sa puto cake nyo. So, ito na yung ating output. Hope you like it.